Yo, yo, yo! What's up? EJ Power nga pala at andito tayo ulit sa MC Marathon presents Band MCs. At ngayon naman ay ito na siguro yung last episode dito sa category na to. Ngayon naman ang papanoorin natin ay ang pinakahuling laban ni Tito B or Tito Badang sa Flip Top. Ito ay ang Apex versus Badang na nangyari nung Universikulo 5 at parte siya ng Isabuhay 2017. Yun, isa din si Badang sa hindi na natin napapanood sa Flip Top. Hindi siya na, ito ang ano kasi dyan, ang malupit dyan, hindi siya na ban sa Flip Top dahil may ginawa siyang mali kay Enigma o mismo sa liga. Hindi ko rin masabi na totally ban siya, hindi lang natin siya na papanood na sa Flip Top. Hindi nga dahil tinarantad, hindi dahil sa may ginawa siyang mali sa sa Flip Top or sa kay Enigma. Pero kasi alam naman natin lahat yung yung naging issue ni Badang at nasabi na rin to ni Enigma sa mga naging podcast niya, naging podcast guesting niya na sobrang ang issue kasi ni Badang sobrang sensitibo. Alam mo yun, sobrang sensitibo. Yun nga, wala na si Badang sa liga pero nababanggit pa rin yung naging issue niya. What more kung lumalaban pa rin si Badang sa Flip Top? Imagine niyo na lang yung mga pwedeng sabihin ng mga MC doon. Yun yung iniisip ni Enigma na yun nga, sobrang sensitibo na naging issue ni Badang at ayaw niyang madawit yung liga doon or magamit yung issue na yun para sa sa mga magiging laban ni Badang. Ayaw niyang ma-reference yun dahil yun nga, yung topic mismo na yun sobrang sensitibo. Pero yun, bago nating simulan manood, shoutouts muna sa mga nanonood ng live ngayon. Kay JVS Plana, kay Magnificence, na tinatanong niya kung paano daw labanan ng lungkot. Para sa minsan hindi mo kailangan labanan ng lungkot eh. Minsan kailangan mong yakapin yung lungkot. Minsan hayaan mong magpasakop ka pansamantala sa lungkot. Dahil yun yung mga panahon na pwede mong paghugutan ng lakas. Yun lang masasabi ko. J. Aragon, John Leowell Solis, kay Sean XYZ na nagbigay ng $1.99. Maraming salamat dyan. At tinatanong niya, at sinabi niya na kaya raw ako balagbagin ni Cripply. Sabi ni Cripply sa live. Okay. At John Manlapig, shoutouts. Ray Milarabon, kay Rex Luceno, kay Cinco Selges, hindi ko makapronounce, kay Kuya EJ, kay Kim Audrey Roman, kay John Manlapig, nasabi ko na yata, Noel Quizon, Jose Angelo Escudero, Nexa X Hub, kay Ray 3170, yun, Christian Rafael, bagong pasok. Yes sir. Yes sir, panoorin na natin. Apex versus Badang. Check natin. Lupin Youth Organization, Arthur Ryan, Paddy Sport, K1 Records, Kane, G-Word, Jomar Mende, Giovanni Mende, Paring Andok, Paolo Corico. Happy wedding nga pala kay Kela at Yang. Nanalo si Apex na coin toss, pinili niya mauna si Badang. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Isa buhay, pakinggan natin, unang banat. Badang. Hoy, Chinito Lacasyano! Bakit ka lumaban dito? Para pag nanalo ang bahay ipasimento? Ikaw lang yung umapak ng barko na walang pera sa bangko. Kala ko ba naman simento? Momento mo to. Rapper na. Badang bars. Bahay ipasimento? Ikaw lang yung umapak ng barko na walang pera sa bangko. Kala ko ba naman simento? Momento mo to. Rapper na. Momento mo to, rapper na desperado na
si Makagago. Sa sobrang ulol mo, pati payo ng magulang niya, nire-rebat ni Gago. Yan ang yan ang epekto ng rap sa kanya. Di bali ng broken family sila basta't may bars siyang dala. Aboy bars pa. Diyan bilib ako na bilib sa'yo. Kaya try mong bumili ng karne sa palengke tapos bars ang ibayad mo. Tangina mo. Tignan natin kung di ka saksakin ng tendero, pindeho. Ganyan ka. Magaling ka gumamit ng bars. Tatanungin mo pa yung mga fans. Gusto niyo ng bars? Gusto niyo ng bars? Pumunta kayo sa Makati. There's so many bars. Pumew! Kaya buisit na buisit ako sa mga rapper na tulad mo, titindi ng mga imahinasyon. Kaysa dudukutin ko ang kaluluwa mo, dadalhin ko sa kabilang dimension. Wow! Ang lupit ng kombinasyon. Pare, ako yung mga banat ko, simpleng-simple lang, pre. Ayaw mo kong maging tama palagi dahil lagi kang mali. Kapag sinabi kong matalino ka, sinungaling ako, anong totoo? Simpleng-simple lang, bro. Sige, sabihin na natin ikaw na pinakamagaling na MC sa buong mundo, tapos mong gulit nagsabi sa'yo, maniniwala ba kayo? Kaya huwag ka na magpakara. Baka baunan kita sa ulo ng mga bala. Dahil hindi ko na problema kung di ka pinapakain ng iyong mga bara. Kaya kung walang asenso karir mo, tas may kapatid ka naman na babae, pag-asawahin mo na lang ng hapon. At least doon, kakain kayo ng umaga, tanghali, hapon. Ang nakakatawa kasi kay Badang, nabuo niya na yung karakter niya na ganyan. Kaya kahit hindi nagme-make sense yung mga pinagsasasabi niya, epektibo pa din eh. At ngayon, hapon na bayaw mo, hindi na 3GS, kaya wawak-wakin kita. Balita ko, malapit ka na mamatay, kayong kamatayan mo, unahan mo na. Dahil ngayong gabi na to, ito ang debate na habang buhay mong ikaka-hate. Ay pagsisisihan mo ang battle na to na parang iskandal ni Chocolate at huwag mo kong sinasabihan na pangit Ang random ni Chocolate. unahan mo na. Dahil ngayong gabi na to, ito ang debate na habang buhay mong ikaka-hate. Ay pagsisisihan mo ang battle na to na parang iskandal ni Chocolate at huwag mo kong sinasabihan na pangit ako kaysa walang kwentang rapper, pangit yung papaya. Okay lang sa akin yan, pero lahat ng mga nagsabi sa akin yan, mga nagandamatay na. Yung 5 nabangga ng truck, baka yung mga mukha. Yung 3 hinagisa ng abusep ng granada, putol yung mga paa. Kaya Apex, huwag kang mag-alala, kalma ka lang. Darating ka rin dyan. Di ba galing kang hospital niyan? Oh. Pero fuck you ka! Kung iniisip mo ito na pinaka-the best ko, mga barang simple pero presko, automatic ang lumalabas sa bibig na para na press mo. Ako lang naman yung rapper na mataas yung presyo. Samantalang kayo, taga-komento lang ako nakapwesto. Ooh. At ikaw lang yung mukhang trasher sa artifice. Hindi ka naman artist eh. Maarte ka lang. Peace. Oh, at ikaw lang yung mukhang trasher sa artifice. Hindi ka naman artist eh. Maarte ka lang. Peace. Solid round no ay Badang. Wala akong masabi. Typical Badang. Nagpakaano lang siya. Nagpaatotoo siya sa sarili niya sa round na yun. Yun. Din natin round 1 na Apex. Yo! Na-hospital ako, tama ka ng impormasyon na nakuha sa akin. Kasi nagka-ulcer ako. Kasi sa tuwing buwabate lang ako kumakain. Sa tournament na to, nakatadhana kang matalo. Laglag tong veterano sa unang round na para bang si Aldo. Kahit magbayad sa urado, wala. Aldo McGregor reference. Sa tournament na to, nakatadhana kang matalo. Laglag tong veterano sa unang round na para bang si Aldo. Kahit magbayad sa urado, wala kang tsansa na manalo. Parang unang subok ng Mortal Kombat tapos ang kalaban mo kagad si Mutaro. Yung kanta niyang Papaya tumutugtog na sa radyo tuwing 3:00 ng umaga pagtulog na mga tao. Sa lahat ng laban, lagi na lang binabanatan yung kanta mo, maski laos ka. Kaya malabo na maging mabenta yung Papaya kasi lamog na. Napakayabang neto. Sa pinanggalingan niya, ayaw ng lumingon. Ang hangin-hangin. Flat naman yung ilong. Hoy, pango! Nakakapag-shades ka lang pag natutulog kasi pag nakatayo ka, nahuhulog. Sandamakmak na lahit ang maririnig nyo kasi nga kupal to. Deep inside, gusto mo maging katulad ko. Alam mo kung paano ko nalaman na flat yung ilong mo? Ang laki ng butas, oh! Nag-double time siya kay Batas para si Glock 9, grabe. Talagang magkakaroon pa yung sinabi.
Tapos yung punchline, Tae. tae. Siya nga pala si Badang, ang bad boy ng masa, kumakain ng tae, parang baboy sa China. Di mo ba Sino yung tumatawa? Siya nga pala si Badang, ang bad boy ng masa, kumakain ng tae, parang baboy sa China. Di mo ba napapansin? Di mo ba napapansin? Sa isa buhay, palaging first round ka lang. Pinapakinggan sa'yo ng mga tao, first round mo lang. Dapat ang pangalan mo, first round Badang. Oo nga, no? Sino ba mga nakalaban niya sa ano? Mula nung sumali siya ng isa buhay. Delo, Looney, tas Apex. Even sa ano, sa Matira Mayaman, first round lang din si Badang. Kasi nakalaban niya si Akata doon, first round ng Matira Mayaman. Pinapakinggan sa'yo ng mga tao, first round mo lang. Dapat ang pangalan mo, first round Badang. Yung tatay mo, sobrang talino. Ang lupit, ang bigat. Bukas pangatlong balik, niya na ulit, sa rehab. Yung nanay mo naman, amoy bugret. Yung bilat, kamukha ni Chapuset, tapos yung gupit, army cat. Siguro isa sa yung Kamukha ni Chapuset, tas gupit army cat. balik, niya na ulit, sa rehab. Yung nanay mo naman, amoy bugret. Yung bilat, kamukha ni Chapuset, tapos yung gupit, army cat. Siguro isa sa yung mami at daddy ay may lahi na monkey. Sa isa buhay, sali pa ng sali. Active ka palagi, ang bilis na mamalaglag parang panty ni Harty pag nakatira ng party tapos nakakita ng Karki. Manager daw niya dati si Francis. Parang madali kang malaglag, parang pan. Ano? Pa ng sali. Active ka palagi, ang bilis na mamalaglag parang panty ni Harty pag nakatira ng party tapos nakakita ng Karki. Manager daw niya dati si Damn. Francis M. Ululi sa kang hamak na tanga. Porke tinapi ka ni Kiko sa balikat ng ilang beses, feeling mo hawak ka na niya. Republic Days pa lang, para ka ng waiter na na-corner. Tapos binato mo pa sila Looney at Ron ng mineral water, beer yung in-order. Ang malas mo. Ang daming nang hate sa akin at ikaw yung mapagbubuntungan ko. Wala sa'yong tutulong na santo. Dapat tumutol ka Badang o sumuko ka na lang bro. Mas maliit ka pa rin sa akin kahit nakatungtong ako kahit nakaupo ako habang nakatungtong ka sa bangko at kahit itaga mo to sa ulo ni Bato, pinapangako ko na 3 round ka magmumumog ng bayag ko. Ano ba? Hindi ko alam, no, kung tama bang sabihin na ano. Ewan ko. Solid yung ano, yung round 1 ni Apex, pero feeling ko hindi masyado malaking lamang. Medyo dikit na round 1 siya para sa akin. Pares silang nagpapainit dito sa round 1 na to. Pero hindi ganun na hindi ganun ka overpower yung ano, yung ginawa ni Apex kay Badang dito sa round 1. Kumbaga hindi niya napatay si Badang dahil sobrang dikit. Pero para sa akin nakuha pa rin ni Apex yung round 1 dahil ewan ko, mas maganda rhyme scheme niya, syempre yun yung pinaka-obvious dyan. Tapos may punchlines na mas effective kumpara kay Badang. Ang makikita ko dito is sa round 1 na to, I don't know kung sa buong laban din na, pero sa round 1 nakita ko yung classic Apex, old school Apex, na parang yung Apex na lumaban kay Snatch, kay Daddy Jody, kay Andy G. Yun yung classic Apex na sunod-sunod lang magbato ng mga comedy jokes, punchlines. Yun yung nakita ko. Parang nostalgic na Apex to. Yun yung ano. Pero round 1, konting-konti lang. Bilang mas malinis na rhyme scheme, mas malinis na punchline, mas orthodox battle style yung kay Apex. Pero solid din yung round 1 ni Badang. Entertaining. Tingnan natin yung round 2. Go! Ano ba ang pinagsasasabi mo, putang ina mo? Gagawa ka na lang ng invento, hindi pa totoo. Alam mo, makapal-kapal yung palad ko dahil
magsasaka. Baka pag sinampal-sampal kitang putang ina ka, makalimutan mong gago ka. Pareho kayo ni Shehi, walang utak, parang talaba. Uy, gago, tinira si Shay. Alam ko dahil dati ako magsasaka. Baka pag sinampal-sampal kitang putang ina ka, makalimutan mong gago ka. Pareho kayo ni Shehi, walang utak, parang talaba. Pwede sila mampastos, pero sila hindi pwedeng pastusan kasi mga kupal talaga. Pero hindi sa akin yan uubrat na nga. Kamusta na nga pala yung girlfriend mo na si Basha? Naka-recover na ba siya? Kasi nung last Valentine's, tinumbungan ko siya. Ang sarap niya. Parang rally sa EDSA. Napakapit siya. Oh, Kaya okay lang sa putang ina mo. Kasi nung last Valentine's, tinumbungan ko siya. Ang sarap niya. Parang rally sa EDSA. Napakapit siya. Kaya okay lang sa akin kahit unggoy ang itawag mo sa akin. Dahil ako lang naman na yung matching na napakain sa girlfriend mo na mataba kung saging. Ay. Hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang sumasayaw na baging. Dahil yung dalawang suso niya ginawa kong sanga na parang magdamag ako naglambitin na parang unggoy, unga, ano. Nabubuli na ba kita? Baka kasuhan mo na ako niyan. Dimandahan parang nanay ni Ann. Oh, gagawin ko si Badang eh, no? Tamang patama din eh. No. Nabubuli na ba kita? Baka kasuhan mo na ako niyan. Dimandahan parang nanay ni Ann. Kaya kung puro kayo kabaklaan, wag ka na lumaban dito sa flip top, putang ina mo, mag-parlor ka na lang. Total, suki ka naman doon, chismosong pakantutin. Mahilig ka pang gumawa ng storya. Dapat sa'yo magtrabaho sa Manila Bulletin. At yung estilo mo parang loony. Yung mga bara naka-upgrade na. Ikaw pa naman tamping ng Play Store, di lagi naka-update ka. Yan. Yan ang epekto ng kahuhuli ng Pokemon nakaabot sa disyerto. Kahanap ng rare ni Tarantado ang nahuli si Zaito. At hindi nyo pa alam, sausaw titi sa issue to. Para maging trending, makikisakay, para maging trending din si Gago. Pati post ko sa Facebook, binabantayan mo. Wala naman akong naalala na nag-hair yung nanay ko para gwardyahan mo ako. Ang gwardyahan mo yung mga amo mo, si Looney at si Abra. Dahil pag may nabwisit sa kanila at basagin ang muka, parang si Enigma. Uy, Kaya hugas putang ina, may mas malala pa pala man damay sa akin eh. Tangina, ilang MC na yung mga binanggit ni Badang dito eh, no? Pati post ko sa Facebook, binabantayan mo. Wala naman akong naalala na nag-hair yung nanay ko para gwardyahan mo ako. Ang gwardyahan mo yung mga amo mo, si Looney at si Abra. Dahil pag may nabwisit sa kanila at basagin ang muka, parang si Enigma. Kaya hugasan mo na lang yung plato ni Joseph Amara para lalo ka pang maging bantog. Dahil pag wala kang show, tagasalsal ka ni Ron Helly at kay Joji Porgy, himod-tamod. Kaya yung kamanyakan mo, Shout out kay Kuya Georgie Porgy. mo na lang yung plato ni Joseph Amara para lalo ka pang maging bantog. Ano pa no, nadadamay pa si Joseph Amara dito. Dati kasi parang si Joseph Amara yung manager nila. Artifice. Ngayon nagkaroon ng issue, tas yun, nawala na yung connections nila. Kaya hugasan mo na lang yung plato ni Joseph Amara para lalo ka pang maging bantog. Dahil pag wala kang show, tagasalsal ka ni Ron Helly at kay Joji Porgy, himod-tamod. Kaya yung kamanyakan mo, malaklamsi ang bersyon. Ivan, hinihipuan niyo yung babae kahit hindi pa niyo karelasyon. Tandaan mo, Shanty Dope, yung kamanyakan niyo, nawawasak ng pundasyon. Kung si Apec mahilig lang sa dede, pero walang dede-kasyon. Time, bakasyon. Dito niya pala unang sinabing dedikasyon. Saan niya ba next na sinabi yun? Kay Jonas yata. O kay Akata. Hindi ko naman. Basta sa PSP. Isa sa battle niya sa PSP. Ivan, hinihipuan niyo yung babae kahit hindi pa niyo karelasyon. Tandaan mo, Shanty Dope, yung kamanyakan niyo, nawawasak ng pundasyon. Kung si Apec mahilig lang sa dede, pero walang dede-kasyon. Time, bakasyon. Ulul. Sabi, may tao sa sa background. Umisigaw. Tandaan mo, Shanty Dope, yung kamanyakan nyo, nawawasak ng pundasyon. Kung si Apec mahilig lang sa dede, pero walang dede-kasyon. Time, bakasyon. Yun, same shit.
ginawa niya sa round 1. Typical na badang. Makulit na badang to. Pero, malinis na performance. Alam mong, naghanda siya. Di ko lang, tangina ang unorthodox ng ginagawa niya ngayon. Di ko matimbang. Tinumbungan niya daw yung shota ko. Tanga talaga to. Parang di na kayo nasanay. Paano mo matutumbangan yun? Kinakandado ko yung panty niya pag umaalis ng bahay. Oy. O di ba ang galing niya? Ganyan na ganyan mag-rap yung mga tito ko pag lasing na. Dati sa bahay ni Pacquiao na imbitahan ka, di ba? Ang sabi nga sa'yo, dapat walang camera. Puta, nag-selfie siya, si Jinky nasa background, tumatay pa. Paano kung gaya... Sino ba yung maingay sa background na yun? Pa-comment nyo kung kilala nyo. Kung baka may nanonood dito ng live ko na nandito nung live nito. Baka nakita nyo sino yung maingay. Na-curious lang ako sino yung maingay na sa background. Na imbitahan ka, di ba? Ang sabi nga sa'yo, dapat walang camera. Puta, nag-selfie siya, si Jinky nasa background, tumatay pa. Paano kung gayahin ka ng mga bata sa pagkain at tae? Tangina mali yan, pare, para ka talaga last section sa pampublikong paaralan, mahinang klase. Sa lahat ng... Bars, yun na yun. Para ang section ng section huling last section sa publikong paaralan, mahinang klase. Paano kung gayahin ka ng mga bata sa pagkain at tae? Tangina mali yan, pare, para ka talaga last section sa pampublikong paaralan, mahinang klase. Sa lahat ng issue, may reaction. Tanginang to, loser type. Kung san-san ka nakikisawsaw, parang boodle fight. Sa manglungsod, wala... Another metaphor, guys. Ito na amaano na si Apex. Sumasapul na. Hinahahaluan niya na ng nahahaluan niya na ng technical flavor yung rounds niya dito. Ayun, may nag-comment sa Jose, sabi ni Jose Angelo Escudero. Sabi ni Shernan, si Zaito daw yung malakas tumawa dyan. Okay, si Zaito yun. Parang si Zaito ba yun? Parang okay, si Zaito pala yung yung malakas tumawa. Kung paaralan, mahinang klase. Sa lahat ng issue, may reaction. Tanginang to, loser type. Kung san-san ka nakikisawsaw, parang boodle fight. Sa manglungsod, wala sa'yong nakakalusot na article. Sobrang punggo, kaya mong humiga sa loob ng tricycle. Napaka-random nun. Kala ko tuloy-tuloy na yung technical ni Apex dun. Tapos biglang hahaluan niya ng random punchline na ganun eh. Kaya mong humiga sa loob ng tricycle. Yung kanta mong Papaya, ginamitan mo ng payola para mapanood namin sa cable. Speaking of payola, yung height mo parang payola kasi under the table. Masyado kang maliit. Pang toddler pa yung damit. Siguro pag sinuchupa ka ng asawa mo, nakapatong ka sa rep. Sponsor na daw siya ng yung alak ni Aklas. Ano yun? Yung Ipes beer, tangina, bakul. Di mo ako kaya mag-isa, dagul. Ako tangina panggera, ikaw tangkinang gasul. Para akong T-Rex, lahat ng biktima patay. Para ka rin T-Rex kasi maikli mga kamay. Para akong bulldog. Para akong bulldog, madugo kumangagat. Para ka rin bulldog, para kang bulldog maglakad. Pagdating sa ring, para ako si Tyson, magaling at mabenta. Pagdating sa ring, para ka rin si Tyson, ang sakit mo sa tenga! Hindi mo kaya Uy, ang lakas nung line na yun. Para kang si Tyson, ang sakit mo sa tenga. Tyson versus Holyfield. Kinagat niya sa tenga si Holyfield. Kaya, ang ganda nung ng metaphor. Pagdating sa ring, para ka rin si Tyson, ang sakit mo sa tenga! Hindi mo kaya magsulat ng ganon. Kaya wag ka naman ibago. Pinakita ko lang sa mga tao na marami nga tayong pinagkapareho pero magkaiba tayo. Tingnan nyo, naiinis na to. Ba't naman ikukumpara mo sarili mo kay Badang? Yun yung tanong doon. That's a big no-no for me.
tao na marami nga tayong pinagkapareho, pero Marami daw tayong pinagkapareho. Tangina. No, hindi ako papayag. Tangina. kaya wag ka naman ibago. Pinakita ko lang sa mga tao na marami nga tayong pinagkapareho, pero magkaiba tayo. Tingnan nyo, naiinis na to. Yan na napapala, kakasip-sip ng bato. Sabi mo, I believe in Jesus, pero si Jesus hindi believe sa'yo. Walang kwentang nilalang. Alam mo, 30 ka pa lang. Alam nyo ba sa kuweba ni Badang may autograph nila Eva at Adan? Itong mga susunod kong bara, diretso sa tumbong. Ganito, epekto pag nalulong. Di umaabot sa pangalawang stage na tournament. Ang hilig kasi neto magmarunong. Alamat ka ng first round, ikaw yung naka-imbento ng gulong. Pero malalim na to ngayon. Sa sobrang dami na nagbaon. Ikaw ang alay ni Enigma para maswerte palagi ang taon. Para maswerte palagi ang taon, hindi mo maitatangge na ikaw na naman ang tatanggalin ngayon. Naging tatang ka na lang, hindi ka na tatangkad at tatanggalin kampyon. Tatang alliteration. Okay. Round 2 nila pareho. Dito malinaw kay Apex to. Mas umarangkada na si Apex dito ng milya-milya na halo niya na yung ano niya, yung technical skills niya, pati yung jokes na pagmimix niya na ng pareho ng balanse. Sumasapol pa din yung jokes niya, lakas pa din actually mas malakas yung jokes niya dito sa round 2 kaysa sa round 1. Tapos ang gaganda nung mga metaphors na ginamit niya dito. Parang hindi siya typical na maririnig. Tapos ang ganda lang din ng mga pasok nung mga random comedy lines niya na hindi mo expect. Kaya mas nakakatawa siya. Yun, round 2, klaro, Apex. Siguro para maging perfecto lang yung round na to. Pati sa round 1 medyo parang hindi ganun kalakas yung ender niya. Hindi room shaker yung ender niya. Yun lang. Pero the rest wala na akong masabi. Yun. Although pati yung yung rebuttals yung malakas. Hindi ka na tatangkad at tatanggalin kampyon. Tira mo sa akin, hindi tumatama, puro the bless. Matanda ka na matanda, putang ina mo, bakit hindi ka mag-bless? Ang lakas nun dito, B. Tangina kung yun, on the spot rebata yan, napakalakas. Tira mo sa akin, hindi tumatama, puro the bless. Matanda ka na matanda, putang ina mo, bakit hindi ka mag-bless? Mag-ingat ka, ha? Pag aalis ka, iwan mo sa akin yung girlfriend mo si Basya, ha? Kakantutin ko siya. Ganto, ha? Ganto, ha? Ganto, to. Kaya bilib na bilib ako sa girlfriend mo. Didila lang ng itlog ko, naglalagay pa ng lip gloss. Kaya pag Didila na lang bird ko naglalagay pa ng lip gloss. Kaya bilib na bilib ako sa girlfriend mo. Didila lang ng itlog ko, naglalagay pa ng lip gloss. Kaya pag nagkikita sila ng itlog ko, ang tawag ko doon, meatballs. Patay. Ko, naglalagay pa ng lip gloss. Kaya pag nagkikita sila ng itlog ko, ang tawag ko doon, meatballs. Bars. Kaya patay ka dahil ako pinakawalang MC rito na hindi na kailangan mag-GGG na rapper. Dahil pag akong bumabatel, kaya kong palabasin lahat ng mga kupal na keyboard gangster. At kaya kong pasakitin ulo nyo, pati ulo ng mga fans mo. Kaya ko kayong buwisitin habang buhay sa pamamagitan ng papaya dance ko. Papaya, putang ina ka. Nang dahil sa iyo, tinitira ko nila.
ka. Multi ka ng multi, pero yung anak mo, iniwan mo siya. Oh! Irresponsible. Tang ina mo. Ikaw ba talaga tunay na joker? Baka nagpapatawa ka. Multi ka ng multi, pero yung anak mo, iniwan mo siya. Irresponsable ka tanga. Magaling ka lang gumawa ng kanta, pero wala kang kwentang ama. Buti pa yung syota mong bakla na si Boss Lot, suportado mo siya. Nang kantot, salsal, kantot sa araw-araw sa puwet, at araw-araw din na pagtsupa. Kaya kahit itago mo yung pagbaho mo, tangina sisingaw pa din. Di ba pag pumatol ka sa bakla, tangina mo, bakla ka na rin? Ano bakla? Ano pinagmamalaki mo? Yung maliit na pagkatao mo? Ano pinagpapaaral mo sa bunsong kapatid mo? Yung pagpapatsupa mo? Oh. Tangina ka! Wala kang karapatan magalit. Bakit? Titi ka ba? Wordplay. Panis, boy. Tang ina, lakas ni Badang dito sa round 3. We don't talk, ina mo! We used to do! Wordplay ulit. Kaya sa'yo na ang wordplay mo. Akin na yung mga related na istorya. Kaya pag hinalintulad kita sa hayop, wala kang katulad, hayop ka. At speaking hayop, nagkwento to sa mga nakantot niya. Ang pinakamahirap niya daw na kinantot, baka. Sabi ko, bakit? Isipin mo, dedede ka sa baba, kakantot ka sa likod, pupunta ka sa harapan para magpatsupa. Ang hirap nga. Putang ina, lakas ni Badang. Dedede ka sa baba, kakantot ka sa likod, pupunta ka sa harapan para magpatsupa. Ang hirap nga. Kaya wala akong pakialam kahit sabi mo na wak ako at laging talo sa flip top. Okay lang yun. Malaki na naman na imbag ko sa saya ng hip-hop. Kaya wag mo akong sisihin kung bakit nandyan ka pa rin sa inakita mong bangin ng matarek. Kaya ka lang naman nakakasabay sa karir ko nahatak mo kung pabalik. Alimango. Kaya hindi ko na kailangan magsulat ng matitinding rhyme. Dahil sa katulad mo walang kwentang rapper ay wala akong time! Ang galing ng ano dun ni Badang ng, ewan ko, pagiging in character niya tsaka yung mga ewan ko na napangatawanan niya yung ano yung ganong klaseng character nasabayan niya rin sa jokes si Apex kung dino-dog show niya to nagawa niya ng maayos kahit medyo may pagka-dog show yung performance niya malakas entertaining parang ang hirap basagin kung magpapakaano ka. Magpapakaseryoso ang rapper, magpapaka-orthodox kang rapper. Yun. solid si Badang. Autistic talaga. Ulo lang pangit mo, Badang. Pinakapogi mong picture, waki ko pa lang. May alam akong paraan para galangin ka naman. Magretiro ka na please para sa aming kapakanan. Malamang ito na ang pinakaeng-eng kong kalaban. Paborito niyang rapper si DMX pero di niya alam yung spelling ng pangalan. Sa kabila ng lahat na gusto mangupal sa kanya at manulak, mga kalaban na gusto mangupak, mga haters na gustong lagyan yung ilong niya ng bulak at makita siya kasama sina Biggie at Tupac, di niya iniisip lahat yon. Kasi wala siyang utak. Pag 4 plus 3, ang sagot niya 7 kasi laging tinatandaan. Pero pag 3 plus 4 na ang tinanong kay Badang, hindi na alam. Kaya sa pag 4 plus 3, ang sagot niya 7 kasi laging tinatandaan. Pero pag 3 plus 4 na ang tinanong kay Badang, hindi na alam. Kaya sa personal, nakakalito kausap to. Sabi niya sa Facebook, wala kayong magagawa. Ganito lang kaya ng utak ko. Yan. Ganyan magsalita ang asensadong tanga. Dati-rati, bobo ka lang, ngayon aminado ka na. Ito'y mas tunay pa sa tunay. Hindi lang totoo pag inakyat ko ang pride mo, tumalon ako pababa sa IQ mo, siguradong bali-bali yung buto ko. Tingnan niyo yung sinabi ko, hindi alam. Ang sarap mong insultuhin ng pangmatalino kasi nakangiti ka lang. Pumunta kami ng Starbucks para magpahangin.
Sabi niya, di pa daw siya kumakain. Tanginan to, umorder ng mocha frap tapos sinabaw sa kanin. Kaya paano mo masasabi na hindi ka tanga? Sa panaginip mo, nag-homeschool ka tapos na-kick out ka pa. Basta maging veteran sa game, okay lang daw kahit walang pera tsaka fame. Kinalabasan, pinakasalan yung labandera nila Kane. Oh, ayun na. Nabanggit si Kane dito kasi usap-usapan nga, yun nga, nag-stay si Badang dati kila Kane. Yun. Basta maging veteran sa game, okay lang daw kahit walang pera tsaka fame. Kinalabasan, pinakasalan yung labandera nila Kane. Nakita ko asawa nito na kung nag-uumapaw sa kakyutan. Joke lang, mukha siyang mamaw, alam mo yan. Para siyang butas na bola, huwag kang mag-alala, walang aagaw sa'yo niyan. Pag tinanong niyo Para siyang butas na bola, hindi, walang aagaw sa inyan. na kung nag-uumapaw sa kakyutan. Joke lang, mukha siyang mamaw, alam mo yan. Para siyang butas na bola, huwag kang mag-alala, walang aagaw sa'yo niyan. Pag tinanong niyo sa datihan at baguhan kung may ambag siya, ang isasagot namin wala. Mababa ang tas niya. Napag-iwanan na walang bilang, di mo nga alam na may hashtag na. Mapa old school, new school, grade school, bagsak ka. Utot nito pang Meksikano. Supot pa to panigurado. You put dano in veterano. Si Badang, wala nang dapat pagpatunayan. Sa flip top, walang kamatayan dahil bawat laban, pangkabuhayan. Kasi sabi ng iba, immortal ka, di ba? Pero kailanman hindi ka nakasulat ng mga obra na panggiba, oo. Matagal ka na sa laro, pero pagdating sa isa buhay, tutorial lang kita. At kahit kailan hindi naging inspirasyon to, ikaw lang ang veteranong walang pamana para sa henerasyon ko. Okay. Round 3 nila pareho. Gusto ko ibigay kay Badang. Sabi ng puso ko, kay Badang yung round 3 na yun dahil, ewan ko, para sa akin, agree ako doon. Ewan ko, mag-a-agree din kayo, na yun yung pinakamalakas na, na round ni Badang sa buong karir niya. Na wala pa yatang ibang round si Badang na nahigitan yun. Ang lakas. Nasabayan niya sa comedy si Apex. Ang daming moments. Round 3 naman ni Apex, medyo naglaylo ulit yung jokes niya. Tapos mas nag-focus siya sa sa angle na sa pagiging veterano ni Badang. At sa pinupunto na nag-focus na sa pinupunto si Apex, which is hindi effective pero parang kulang bilang Apex. Alam mo yun, parang bilang siya si Apex, mas nag-expect pa ako ng mas room shakers na na lines. Though hindi ko sa masisisi dahil feeling ko hindi siya tumodo dahil nga si Badang yung kalaban niya. Round 3. Pero ang pinaka-solid na part sa round ni Apex is yung rhyme scheme niya na talagang kabit-kabit yung yung mga multis niya. Hindi kumbaga hindi pa rin pabaya yung rhyming niya, hindi sa laula yung rhyming niya. Round 3. Ewan ko, sabi ng puso ko, round 3 bibigay ko kay Badang. Dahil, mas maraming moments. Tas yung, ewan ko, nalulupitan din ako sa ginawa niyang rebuttal. Ang kulit mas nangibabaw yung kulit ni Badang doon. And siguro dahil sa kulit ni Badang, medyo naging less effective yung round 3 ni Apex. Though malakas yung ni Apex, pero kung titignan natin sa effectivity, parang mas nakuha ni Badang yung round 3. Yun. So round 1 and 2 Apex, round 3 kay Badang. Yung round 1 siguro yung pinakadikit. Konting lamang kay Apex. Round 2 dominate ni Apex yung round na yun. Then round 3
ewan ko, weird sa pakiramdam pero ibibigay ko ay Badang yung round 3. Yan, tingnan natin. Uno versikulo 5. Isa buhay 2017 ang laban. Apex vs. Badang. Isa pang best para sa kanila pareho. Flanta pag-ingay. Ewan ko mag-agree kayo, pinakamalakas na ano to, na performance din ni Badang para sa akin. Botan Jurado advancing sa tournament. 7-0 magingay para kay Apex. Yes, sir. 7-0. Salamat sa lahat ng pumunta. Abangan nyo lahat ng babattle. Thank you. Yes, sir. Jojo. Pala, yung album ko malapit na lumabas. Alauna. Damsa. Sobrang lakas ni Badang, sobrang lupit ni Badang. All 3 rounds, Apex. Maganda yung ginawa ni Badang, entertaining pero kung technical, tsaka isa buhay tournament to, mas pasok dun yung ginawa ni Apex. Pero kung ibang battle siguro, kung interdivision, pasok dun yung ginawa ni Badang pero isa buhay pa rin, all 3 rounds Apex. Ayun, ang binoto ko si Apex. Pareha silang may mga nakakatawang mga punchline pero kasi paramihan ng tumamang suntok kay Apex. Yun Apex all 3 rounds, pareho silang nakaka-entertain, pareho silang nakakatawa, kaya panalo na naman kayo. Pero sa laban ito, Apex. Magaling si Badang, kaya binoto ko si Apex. Round 1, pare ang ganda. Round 2, ang galing. Parang ang hirap pumili. Round 3, timira si Badang. Kala ko panalo na siya eh. Buta may round 3 pa pala si Apex. Badang, alam mo, panalo ka na eh. Kaso nga lang, may round 3 pa si Apex. Talo ka na. Hindi, panalo ka sa akin, Badang. Kaso, iba si Apex, talino ginamit. Iba yung galing tsaka mukha eh. Apex. Yun, bangina, sobrang solid na laban, sobrang entertaining na laban. Na-enjoy ko yun. Yun nga, isa si Badang sa mga hindi na natin napapanood na MC nga dahil sa naging issue niya. Ang nakakapanghinayang na part dito sa pagiging hindi ko masabing banned si Badang pero sabihin ko na lang MIA or missing in action para mas applicable. Ang nakapanghinaya sa pagiging MIA ni Badang sa Flip Top is etong huling laban niya na to. Ito na yung time na natatanggap na ng tao yung style niya na to. Yung pagiging unorthodox ng style niya na siya lang yung pwedeng gumamit nito, siya lang yung pwedeng gumawa ng mga gantong bagay. Eto na yung time na yon. Feeling ko kung nasundan pa to ng marami pang laban is isa si Badang sa mga pinaka entertaining na MCs ngayon sa Flip Top. Unfortunately, yun nga may nagkaroon siya ng issue na alam naman natin lahat kung ano issue na yun. Hindi ko nababanggitin dito sa video na yun. Ayun, dun na naputol yung hype ni Badang. Nagkaroon na rin ng mga negative feedback sa kanya yung mga tao. Yun. Sayang. Bilang MC sa MC lang. Hindi sa bilang yun, MCs to MCs lang. Yun yung opinion ko doon. Pero yun, Apex versus Badang, sobrang solid na laban, sobrang entertaining. Yun, salamat sa mga nanood ng live ko at sa mga manonood pa lang nitong video. Umabot kayo sa puntong to, please
pa-like tsaka mag-subscribe kayo sa channel ko para sa mas maraming kaalaman na matututunan nyo sa isang katulad kong henyo. Hindi, joke lang. Pero yun, salamat guys. Ingat kayo. God bless. Kita sa susunod na episode.